Welcome back sa Unbearable Channel. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Namos. Nagbabalik after more than 1 month na medyo nagpahinga po tayo. Gawa nga po ng tayo'y inaasikaso ang ating kalusugan, tayo na ospital, nagbakasyon nung Holy Week sa ospital lang kung ilang araw, ilang linggo actually. At ngayon ay nagpapagaling at nagpapaganda para sa inyo. Kaya umpisahan na natin kung hihingi man ako ng apology at pagsusorry sa mga subscribers na naghihintay. Eto na, o, di ba? Parang hindi nyo lang ako na-miss. Sana pinanonood nyo kayo mga luma, kagaya nung nasa background ko. Dahil ngayong May 11, ha, 1-1. Dahil nalalapit na ang napapabalitang pagpapakasal ni Bea Alonzo sa kanyang boyfriend na bilyonaryo mula sa angka ng mga ko. Hindi yung mga Zaldi ko, ha? Yung ko ng pure gold at kung anik-anik pa. Landers pa kanila rin. Pati yung mga anong tawag, SNR, etc. But anyway, to cut the story short, naglabasan nga po nitong unang linggo ng Mayo ang mga bali-balita na parang urong-sulong yung pagpapakasal nito ni Bea gawa ng doon nga daw po sa prenuptial or prenup agreement na pinagkasunduan supposedly ni na Vincent at saka ni Bea ay may mga ilang items na di umano, again ha, walang nagkukumpirma, wala rin namang nagdi-deny. Di umano ay hindi sinang-ayunan ni Bea kagaya ng binigay na halimbawa sa napakaraming mga reports sa showbiz, sa mga social media sites na sinasabi na after ng makasal daw, if ever makasal na itong si Bea at si Vincent, kailangan daw manirahan sa tahanan ng mga ko kasama ang buong pamilya ni Vincent, si Bea. Tapos, biglang sumulpot yung issue ulit na may pinadagdag pa na kung sakali daw na magkaroon sila ng mga anak at maghiwalay, kasi hindi nga maiiwasan minsan mga ganung pagsasama, di ba? Bahagi na yun ng buhay may asawa. Kung sakaling magkahiwalay man daw sila at may mga anak sila, ang custody daw ng mga anak nila ay dapat mapunta kay Vincent. May mga ganon. Plus, si Bea daw ay walang dapat gawing, hindi dapat magkaroon ng papel sa mga negosyo ng mga ko, etc. Na, syempre, lahat, kaya yun daw yung dahilan kung bakit parang umuurong or hindi matutuloy yung kasal na matagal na nilang pinaghandaan. Alam naman nating lahat kasi nga it's being considered as to be the wedding of the year ng mga celebrities natin na kilala. Alam naman natin si Bea Alonzo. Ako talagang personally kaibigan natin yan at madalas ko nakakausap yan sa mga taping, pag may mga shooting. Kilala ko ang pagkatao niya na napakabait, bukod sa napakahusay na actress at napakaganda. Yung mga lumang chismis sa kanya before kasi hindi maayos eh. So syempre lahat naman ng tao hindi naman perpekto, may mga kapintasan. Pero bilang isang babae, maraming nakikisimpatiya, maraming naaawa. Lalo't kung ganun daw, di umano ha, ang nilalaman ng mga prenup agreement nila. Kaya medyo parang urong-sulong na sa supposedly ngayong 3rd week ng May 2026 sila magpapakasal sa Spain. Kasi after nga lumabas yung kanilang, ang ingay ni Mar Baslisin sa may kusina, habang nung simulan lumabas po yung marriage banns nila dito sa Paco, Manila, talagang umugong na ang lahat at wala hindi ma-deny. In fact, nung magkita po kami ng business at personal manager ni Bea Alonzo na si Tita Shirley Kwan, na excited pa siya kasi kinikwento niya sa amin na kailangan niyang pumunta ng Amerika para ayusin yung mga gamot na ano niya sa kanyang mga doktor dahil ibaba na daw siya ng mga doktor niya pag hindi siya nagpunta doon. Tapos biglang sinegue ko yung tanong na so after America didiretso ka na ng Spain kasi that was 2 weeks ago lang po So umugong na nga itong mga balitang ito na di umano nga hindi matutuloy dahil nga dito sa mga prenup agreement items na hindi sinasang-ayunan ni Bea. But still, ngayong May 11, pumutok din, lumabas din sa mga social media, yung mga literato naman ng pamilya ni Bea, ang nanay niya, tapos yung mga kaanak yata at mga malalapit na kamag-anak o kadugo, nakikita nasa airport ng sabi sa mga photos na yon, nasa airport daw sa Spain. At syempre, whether matuloy or hindi, siguro i-enjoy na lang daw nila yung Spain kasi si Bea naman, sa mga hindi pa nakakaalam at naibalita na rin natin dito sa Unbearable Channel, na nakabili na rin ng mga properties sa Spain. In fact,
dahil nga sa apelyido niyang kahit foreign ano siya, pero yung nanay niya is Pilipina, madali silang naaprubahan yata kasi 'di ba ang Spain naman at saka ang Philippines parang may ganung agreement na since sinakop tayo ng napakahabang 333 years ng Spanya, parang may rights o nagkaroon na ng may tawag doon nakalimutan ko lang. Sana i-provide ng ating mga subscribers para magkaroon ng mabilisang at maging residente ng Spain. So anyway, to cut the story short, so meron na nga mga ganong properties to si Bea na sinasabi ng iba na kaya nandoon na yung pamilya niya na ngayong May 11 or nung May 11 lumabas ang mga litrato. And si Bea rin naman a week before first week ng May nagpunta ng Thailand para mag-shoot ng panibagong commercial kasi nga kadalasan po pag may mga commercial or endorsements na ginagawa kagaya ng mga shampoo commercials niya, sinushoot pa nila yan sa ibang bansa at Thailand talaga yung pinakamalapit at dahil nandoon yata yung mga kailangan sa production at mas mura yata doon. So anyway, ang balita from Thailand may mga teachers pa nga na nakasabay ni Bea na nagpa-picture pa at nag-viral din yung mga teachers na yun, ng mga Pilipinong teachers na nagpa-picture pa kay Bea na excited dahil binabati nga si Bea ng congratulations sa happy wedding, blah blah. And balita from Thailand naman, parang minamataan din si Bea na solo na lumipad patungo na Spain. Kasi, di ba, pupunta, magpapakasal nga kasi meron nga naman talagang balitang ganon. And yung mga ibang kaibigan niya, particular itong si Dimples Romana, na may nag-viral din na photo kasama ang kanyang asawa, na nakita rin naman na sa airport. Yun nga, lahat inassume, since very close si Dimples kay Bea, inassume nila na papunta rin ng Spain ito. So sabi ng mga marami, mukhang matutuloy naman itong kasalan. Baka nga daw inililigaw lang yung madlang people sa mga issue ng ganito, ganyan. But the thing is, dahil nga sa mga hindi ganun kagagandang mga komento, parang lumalabas naman na masyadong nalalagay naman sa pangit na picture itong pamilya ni Vincent kasi nga kung totoo yung mga aligasyon, mga akusasyon at mga spekulasyon tungkol dun sa mga items na nilalaman ng prenup, hindi nga naman maganda kasi lalo na particular na tinumbok yung nanay ni Vincent na di umano ganito, di umano ganyan. But still, sabi nga natin, tayo dito sa Unbearable Channel, naniniwala na kung mananaig ang pagmamahalan ni Bea at Vincent, syempre i-wish natin yan kasi hindi naman masamang alam naman ng lahat, kilala naman na si Bea, isa sa pinakamayamang female celebrities dito sa bansa. In fact, sa mga naglabasang mga mga site na may mga finance talagang kumpirmado na bilyonarya yan si Bea. Kaya siguro may mga ganong usapan. At bilyonaryo din naman si Vincent. So, mahirap lang talaga pag ang pinag-uusapan sa mag-asawa, kahit nga sa mga magkakaibig o magkakadugo na nga lang, laging issue yung pera. Na sana naman magkaroon ng pagkakataon na, alam natin, ma-solve yan, ma-resolve, at yung mga issue tungkol doon sa mga custody at mga paninirang, ganyan. Siguro naman ay napag-uusapan ng maayos yan. At ituloy ang kasal kung talagang paiiralin nila yung tamang pagmamahal nila sa isa't isa. Kaya kami dito sa Unbearable Channel, nagwi-wish pa rin po na matuloy yan at sana sa mga susunod nating pagtatalamtitam, pagtatagpo ay mas maganda na at positibo ng ating babalita. Samantala, gusto ko mag-hello kay Lani Chulenko, Michelle. Maraming salamat. Alam ko lagi kayong nandiyan dyan. Sina Soki Esteves, sina Lolita de Dios Katsuki, o di ba mga kaibigan natin sa US, sina Roger Esmer family, sina Jeric de Lucientos, at marami pang iba. Of course, ang mga sponsors natin mula sa MWell Philippines, ang Simas Philippines, ang mga kapamilya ni Tita Selma Zuniga Rodriguez, si Colonel Jun Di Mayuga, Mama Sheikha Balrevilla, at marami pang iba. Diba? Ang mga kaibigan natin dyan at mga kapamilya sa Tanay, Rizal, mga dito sa Antipolo, of course, si Marbalisi ng Cagayan Valley, si Dondon Parillas na pasaway pa rin hanggang ngayon. Borta, alam mo na, May 15. Umimote ka na maayos. Ako po ang inyong lingkod. Muli humihingi ako na dispensa sa mga laging nag-aantabay dahil halos isang buwan nga po akong nawala. Mahigit actually isang buwan kasi March 26 nag-concert si Niyong, yung anak ko. After that, na-confine ako sa hospital. Lumabas na ako ng April 6 at hanggang ngayon magpapagaling po tayo May 11 ngayon habang binavlog ko po ito dito lamang sa Unbearable Channel. From kanto stories to trending views, pag siya ang nagsalita, ikaw ang panalo YouTube.
ka na, lapit ka dito, may opinion si Papa.